Sa paggawa ng wings ng elevated farrowing pen mga boss is ganito po namin ginagawa mga boss. So sinisiparate po namin bago po namin itinututok mga boss. Kasi pag ang nangyayari kasi pag ginagawa namin na dito namin ginagawa mismo sa mismong elevated farrowing pen, ang nangyayari is may mga tendency kasi na yung tubo is medyo baluktot. So welding mo nga bay. So tingnan mo ganyan mga boss, may mga konting baluktot po siya. Kaya dito po namin siya pinifix para makita namin kung medyo may baluktot yung ano, para pagkabit ng steel matting mga boss, pagkabit ng steel matting is ma-fix po namin. So magdidepende po yung ano, magdidepende po yung steel matting ay yung tubo sa steel matting. Dapat fix yung tubo na naka-angle talaga para hindi po tabingi yung steel matting. Tapos tirayan mo nga to bay. So pino-full weld namin agad yung mga isang side dito mga boss. Pino-full weld namin bago namin nilalagyan ng steel matting. So ang nangyayari kasi pag yung dito ka gumagawa ng wings ng lalagayan ng mga biik is yung tubo is pag tira mo is pag umiinit bumabaluktot yan mga boss. Bumabaluktot, kaya dito pa lang pinifix na namin. Tinatak namin yan ng konti dito para pinapatong lang namin para ma-fix po siya at mag-angle talaga ng tama. So makikita nyo yan ngayon mga boss. So tingnan nyo. So pinu-full weld namin yung isang bahagi, yung bandang side ng pagtatakpan ng steel matting mga boss. At ginagrind yan. So gamit namin ay pikaw mga boss para mabilis lang. So ganyan, tapos na agad mga boss. So kung mapapansin nyo, tutok mo nga dito. So kung makikita nyo mga boss, pagkatapos niya i-full weld is ginagrind po yan. So pwede naman po siya talagang ipatong namin, yung may angle talaga. Pero ang purpose namin para may sabitan po siya. Ganyan. Yun yung purpose namin, na hindi po namin ina-angle yung paglagay para pag may gagawin kayo sa farm ninyo, isasabit nyo lang. Ayan, tapos na. So, tapos na yung kabilang side ng mga boss. So, ikakabit na namin yan. Yung mismong steel matting mga boss. So, mapapansin nyo, yung angle ng tubo, at mismong dikit mo. Dikit mo. So atras konti ba eh. Yan. So, kung makikita nyo mga boss, makukuha po natin yung tamang angle. So, straight yung tubo, straight din yung mismong matting mga boss. Kasi ang mangyayari, pag doon yung mismo ikakabit yan, pag nagkamali kayo, ang nangyayari kasi tumatabingi yung tubo, hindi na nagiging straight yung mismong frame natin, yung sidings mga boss. So ganun po yung paggawa ng wings ng mga biik mga boss, yung bandang sa side. So pinifix po natin yan. Ganyan. So yung sukat nito mga boss, alam na natin kasi ang mismong sukat ng frame ng inahin is mismong sukat din nito para straight lang mga boss. So ganyan yan eh. Ganyan yan mangyayari. So, meron yang bending dito mga boss. So, yung bending, dito na namin kinakabit. Nilalagyan po namin yan ng tubo. Tapos bending na dito sa taas. So, kung makikita nyo, talagang patas yan mga boss. Patas din yan. So, yung pagkabit ng steel matting mga boss, may purpose yan. Bakit nakabaliktad siya? So, may purpose yan para yung itong nasa loob ay parang mismong lock sa mismong plastic matting ng mga biik. Kung sakaling man matanggal yung nilagay natin na mga cable tie, sasabit po yung plastic matting ng biik mga boss. Yun yung purpose namin na binaliktad namin yung steel matting, hindi lang para sa design mga boss. Happy farming mga boss!